Okay, continuation nung kanina, no? Kung papansinin nyo tong ito. Yan. Papansinin nyo yan mabuti. Makikita nyo na meron siyang trend. So, yung trend niya is ito. Yan. 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 So, this is high, higher high, higher high. So, this is low. If this is double top on a 1 hour time frame, this is also a double bottom. No? So, ito ngayon yung tinatawag na break na structure. Na-choke siya, na-break na structure. And then, ito ngayon yung panibagong bullish order flow. Again, kung talagang papansinin nyo, this is a breakout from this trend. Swing higher low, di ba? Swing low. Ngayon, papansinin nyo yung type ng candle. They are momentum candles and these are the pullback candlestick. In terms of breakout, this is a good breakout and this is a good pullback kasi kahit na bumabalik siya, yung green candles, there are red candles which is a sign na meron pa ring seller. So, possibly, kinlose niya yung fair value gap na to and then there is another fair value gap dito sa taas. Kaya, tumutuloy pa rin siya. There are still unfilled orders dun sa fair value gap na nasa taas. Ito. Ayan. So, pwedeng mangyari is magkaroon pa ng isang pagbaba. Parang sideways na ganun, pababa. And then, tumaas. Ayan. Pwedeng yung Asian market magkaroon ng konting pagbaba. And then, on the London, mag-umpisang create ng sideways and then magkaroon ng bullish na paggalaw. But still, there is a fair value gap. So, posibleng pagdating dito, mag-sideways on the New York time, no? And then, pwedeng mag-liquidity sweep bago bumagsak. Yan. And kung mangyayari yon, pwede tayong mag-sell dito, stop loss dito, pwedeng TP dito, TP1, TP2, TP3, ganun. So, pwede kang mag-entry dito, pagpasok na ganun, bubaba, yan, TP dyan, or mag-entry ka uli dito, maramang yan, magsa-sideways yan, tapos magpo-pullback, pag may fair value gap dito na bearish, tsaka bago magre-resume. So, pwedeng ang gawin mo dyan is entry dito, tapos pagdating dito, pwede kang mag-TP, then hintayin mo yung pullback, and then another entry ng sell. Then, pwedeng another TP dito and another TP dito. Pwede kang magbawas ng position dito, then isa dito TP1, TP2 dito. Then, maaaring mag-pullback na naman yan. And then, bago makarating dito. So, pwedeng dito yan. But don't forget na meron tayong fair value gap na pwede talaga niyang balikan. At ayan. So kaya pa ulit-ulit, this is the sign, this is 1 hour, no? This is a sign of double top, no? Although is this a double bottom, kaya lang with the formation ng candlestick, nakikita nyo, di ba? Iba yung momentum nito. Ito is merong di ba, pwedeng hindi niya, medyo may hesitation siya kung tataas ba talaga siya o bababa siya. So, last time na focus ako sa Polaris kasi pinapalakas ko yung Polaris sa mentoring ko. So, ngayon, okay na yon, okay na din yung mga materials ko doon. Napansin ko, parang nawala ako dito sa trading. Kaya ngayon,
gusto kong ibalik. Ayan. So This is the fair value gap na this is the fair value gap. itong nasa baba. This is the fair Value gap of nung breakout nung monthly. ayan, oh. Ayan, di ba? So, the fair value gap ng monthly from the all-time high is considered a healthy breakout kasi the candlestick is more than 50% yung September. So, this fair value gap represent unfilled orders na pwedeng balikan ng market. And on the lower time frame or 1 hour, so nagkaroon ng since the last breakout, ito. Ayan, pansinin nyo. Ayun, oh. Since the last breakout, ayan, mapansin nyo talagang very consistent yung market. Ayan, oh. Maglaline ako, ayan. Ayan, very consistent yung market na talagang uptrend. Ito yung pinakamalaking impulse niya. Then dito, meron na siyang sideways, continuation, then another sideways. Ito yung medyo talagang nagpapakita ng, ayan, break na structure. But still, we have to wait na i-break niya tong fair value gap na to. And then, hindi naman yan didiretso dito. So, if ganyan na mangyayari dyan, we can, pwede nating samantalahin, yung pagbaba niyan until this fair value gap na medyo magpasundot-sundot tayo. Kaya nga lang, this is a counter trend of a long-term higher time frame bias na uptrend. But remember, our COT talagang merong selling shorts. Merong shorts. So, ibig sabihin yun yung possible na retracement. And hindi yan biglang babagsak. So, you have to, pag nakita nyo ng merong trend, ayan, yung pagbaba, ayan. So, always sell on a resistance. Ayan. Ganyan lang gagawin natin. Okay? Then, kung magkakaroon ng mga ganon, yan, ganyan, yan. So, ito yung ito yung new low. Pag bumalik yan dyan, so, at hindi niya ito na-break, so, dito, nag-consolidate, pwede kayong mag-try mag-entry dyan. Then, TP dito, pag na-break structure na to, bearish order, bearish order flow, ayan. So, ito naman yung mga significant support. So, pwede kang mag-TP na dito. And then, pag bumalik yan, somewhere here, o kaya may fair value gap dyan at nagkaroon uli ng consolidation dyan, try uli na mag-sell dito, TP dito, ayun. Pwede kang mag-TP dyan, or pwede kang mag-TP dito sa susunod na to. Ayan. Parang ito lang din yan, break na structure, break na structure, break na structure. So, ito ngayon yung mga possible support habang bumababa yan. Pwede kang mag-TP dyan sa mga yan. Okay? So, if I were you, balik-balikan nyo yung video na merong fair value gap na isineshare ko lagi. Malaking bagay yon. Mas maganda kasi drawing doon kaysa sa ginagawa kong drawing. Kaya lang, medyo apurahan doon. Kaya walang masyadong context na pinapaliwanag. Okay? So, good luck and thank you. See you at 7 o'clock. That is a short meeting.